Hi everyone, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial and Facebook, RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss tayo ng another 10 items para sa college entrance test. So tungkol lahat ito sa math, okay? So para ito sa UPCAT, PUPSET, USTET, ASET, and any other college entrance test. So part 2 na tayo, 11 to 20. Sana napanood nyo na yung part 1. Okay, so let's start. Bawat slide, i-post nyo po, try nyo sagutan bago panoodin ang solution ko. Then, paki-comment kung ilan ang score nyo out of 10. Okay, so number 11. If n is an integer, which one of the following is an even integer? So, hinahanap natin yung even integer. So, para sagutin ito, pwedeng mag-example lang tayo. Pag may counter-example tayo na ma-prove natin na false na agad yung mga bawat expression, edi tanggal na yon. So, try natin yung a equals n cube. Kapag n cube, n is an integer. So, pwedeng mga eksaktong number ang integer. Mga walang decimal, walang fraction. Pwede rin yung negative doon. Okay? So, kapag n cube, pag nag-assign tayo when n equals 1, failed na agad ito. Kasi 1 cube, n cube, no? So, 1 cube equals 1. 1 is not uneven. So, mali na agad si letter A. Letter B, mali na rin agad ito kasi kapag ang n ay odd, edi hindi na siya magiging even. O for example, n is 3. When n is 3, we have n over 4. Edi magiging siyang 3 over 4. O, hindi na siya even. Mali na rin ito. So let's try letter C. 2n plus 3. O try natin when n equals 1. We have 2 times the value of n is 1. So 2 times 1 plus 3. Magiging siyang 5. 2 times 1 is 2 plus 3, we have 5. 5 is not an even integer. So therefore, ang magiging sagot dito, letter D. So unang tingin, dapat alam nyo na agad letter D ang sagot dito kasi yung expression natin nakamultiply sa 2. So any number, pag minultiply mo sa 2, automatic even integer na yon, no? So kahit anong number ang i-substitute natin dito sa n kasi nakamultiply siya sa 2, sa 2n, ayan, 2n, edi kahit anong number ang i-substitute, magiging ang sagot natin dyan ay even. Gawa na itong 2 na ito. O, try natin when n is 1. When n is 1, magiging itong 2 times 1 times 1 plus 3. 1 plus 3. O, automatic magiging 2, 1 plus 3 is 4 times 2 times 1. So, nakamultiply sa 2. Kaya ang magiging sagot dito ay 4 times 2, we have 8. Kapag n equals 2 ang ginawa natin, so ganun pa rin yan, magiging 2, palitan yung n ng 2. So, 2 times 2 and then we have 2 plus 3. So magiging sagot ito ay 4 and then 2 plus 3 is 5. Pag multiply 4 times 5, that is equal to 20. So any number ang i-substitute natin dito sa n, ang magiging sagot natin ay even. Gawa nga nitong 2n. 2n kasi, ibig sabihin, even na yon. Expression for even yon. Nakamultiply sa 2. So the correct answer is letter D. Number 12, what should be multiplied to the binomial x minus y so that the product is a trinomial? So, isa-isayin lang natin i-multiply sa x minus y. So, kapag letter A, 10y, pag minultiply yan sa x minus y, binomial ang magiging ang kalalabasan nito. Hinahanap natin trinomial. Kasi distribute lang to, no? So, magiging siyang 10xy minus 10 times y, we have 10y squared. Binomial, two terms. Okay, sa letter B, 3x minus 5y. Ito na tayo magiging sagot. 3x minus 5y and then x minus y. So, distribute lang natin FOIL method. Distribute yung first, outer, inner, tapos last. Tingnan natin. 3x times x, that is 3x squared. 3x times negative y, we have negative 3xy. And then ito naman, negative 5y, distribute sa x, we have negative 5xy. And then negative 5y times negative y, that is positive 5y squared. Tapos, similar terms itong gitna, parehas xy. So, masisimplify siya as 3x squared, negative 3 minus 5, that is negative 8xy plus 5y squared. So, 3 terms. So, ito na yung sagot, trinomial, letter B. Pag tinry natin yung letter C, pag minultiply natin yung letter C, x plus y times x minus y, product of the sum and difference. Parehas, no? X plus y times x minus y equal yan sa difference of two perfect squares, x squared minus y squared. Special product ito. Kapag magkaparehas yung term, isang plus, isang minus, difference of two squares yan, square the first term x minus square the second term y. So x squared minus y squared, binomial, two terms. So ito naman, trinomial,
tapos imumultiply natin sa binomial, maraming terms ito. Kasi etong 3, pag dinistribute natin yung x dito sa tatlo, magiging 3 terms yan. 3 terms. Tapos yung negative y, pag dinistribute natin dito sa tatlo, another 3 terms yan. Tapos kung may mako-combine man, lalampas pa rin sa 3 terms yan. Tsaka na-solve na natin tong letter B na okay na sa trinomial na yung kinalabasan. Pwede nang hindi i-try yung the rest ng mga choices natin. So kung gusto nyong i-multiply ito, so pakita na lang din natin for the sake of discussion na rin pag nag-multiply tayo. So pag nag-multiply, pwedeng pa vertical. Vertical lang gagamitin ko dito, x minus y. I-distribute lang natin yung x. So lagyan lang natin ng mga x itong mga terms natin. 3x cubed, distribute yung x. So we have plus 5xy plus 4x y squared. Distribute naman yung y. Tapos itapat na natin kapag may similar. Minus, lagyan ng x ito. So, minus 3x y squared. 3x y squared. Ayun, meron dito, mapapatapat. 3x y squared. And then, distribute yung y dito, magkakaroon tayong negative 5y squared. Walang katapat, no? So, negative 5y squared. Lagay lang natin sa gilid. And then, dito na natin ilagay, negative 5y squared. Tapos, distribute ito. That is negative. Add lang ng exponent, negative 4y cubed. So pag in-add natin, mako-combine ito. So we have 1 term, second term, ito mako-combine 3 terms, 4 terms, 5 terms. So interesado lang naman tayo sa number of terms. So 5 terms ang letter D. So mali siya. Okay, so letter B lang yung magiging trinomial. Okay? Number 13, find the domain of the function h of x equals square root of x minus 1 over x plus 2. So pagkuha ng domain, ano yung mga possible values natin ng x? Possible values ng x na magkakaroon ng sagot yung function natin. Kukunin lang natin yung mga restriction. May restriction tayo kapag may square root. Kasi walang square root ang negative numbers. So ang first condition natin sa numerator, dapat x minus 1 greater than 0 siya. Kasi walang square root ang negative numbers, di ba? Square root of negative numbers equal yon sa imaginary yon. Kaya isa-set natin yung radicand natin greater than 0 dapat. So ito yung first condition natin. X minus 1 should be greater than 0. Therefore, solve for x tayo. Lipat lang yung negative 1 sa kabila or add 1 to both sides. Therefore, x should be greater than 1. Okay? So ito yung first condition. Second condition sa denominator, bawal maging 0 ang denominator. So therefore, equate natin sa 0, solve for x. X plus 2 equals 0. Subtract 2 to both sides. Therefore, ang another restriction, x should be not equal to negative 2. Kaso, nandito na siya sa x is greater than 1. Kasi yung x negative 2, ito yung bawal. Kaso, meron na nga tayong x is greater than 1. So, cover na niya ito. Itong negative 2 hindi na kasali dito sa ating mga answer na x should be greater than 1. So, ang domain lang natin ay letter B. The domain is x is greater than or equal. So, nakalimutan natin yung equal. Greater than or equal to 1. Pwede rin siyang maging 1 kasi square root of 0, meron pa rin yun. Okay? So, letter B ang tamang sagot. Number 14, refer to the illustration below. So, meron tayong right triangle. Tapos, exterior angle ito, 2x plus 60 degrees. What is the value of x? Gamitin lang natin yung definition ng exterior angle. Ang exterior angle natin, itong 2x plus 60, equal siya sa sum nung non-adjacent. Ito yung adjacent, yung kadikit niya na angle. So, yung exterior angle natin equal sa sum nung non-adjacent. So, ito yun, tsaka itong 90 degrees. So, therefore, ang magiging equation natin, itong 90 degrees, right angle, 90 degrees, ipa-plus natin yung isang angle na to, x, equal dapat dito sa exterior angle, 2x plus 60 degrees. Then, just solve the value of x. So, pagsamahin natin yung x, itong x ilipat sa kabila, subtract x to both sides. So, 0 na ito. We have 90 is equal to 2x minus x, that is x plus 60 degrees. Kailangan x ang matira, so subtract 60 to both sides. Subtract 60 degrees. So, therefore, ang value ng x natin, 90 minus 60 is 30 degrees, letter B. Number 15, speed bumps are being placed at 25-foot intervals along a road 1,015 feet long.
If the first speed bump is placed at one end of the road, how many speed bumps are needed? Para ma-solve ito, kailangan lang nating i-divide kasi 25-foot intervals. Pero importante dito, mag-a-add 1 tayo dito. So para ma-visualize nyo mabuti, gawin nating 100 lang. Kasi meron tayong 1,015 feet long. Bilangin natin kapag 100 feet long lang para makuha natin yung formula bakit may i-add 1. Kung 100 feet long, ito yung 100 feet. 100 feet, ito 0. So ilang 25 meron dito? Ito ay 50, ito yung 25, ito yung 75. So yung pinaka-formula natin, 100, i-divide lang natin kung sa interval 25. 100 divided by 25 equals 4. Kaso, meron din speed bumps dito sa 0. So therefore, ilan lahat? Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5. So dahil nga merong sabi, first speed bump is placed at one end of the road. Ayan, so nagsimula sa 0, may isa na agad. Kaya ang gagawin natin, i-divide natin 100 divided by 25, 4. So, kaso merong isa dito, kaya 4 plus 1. Kaya magiging 5. So ngayon, kung 1,015 yung ating length ng road, i-divide lang natin sa 25 ito. Tapos kung ano man yung sagot, add 1 lang tayo. Okay, so divide lang natin manually. Bawal ang calculator sa mga college entrance test. Divided by 25, so this is 4. 4 times 25, that is 100. Subtract, may 1 pa. Bring down 101 minus 101. So divided by, bring down 5. 15 divided by 25 is 0. Then we have 0. Add pa tayo ng isa. Magkakaroon tayo ng decimal dito. 40.6. So 40.6, hindi natin pwedeng i-round off yan as 41 kasi kulang. Pag ginawa natin 41, di sosobra yung speed bumps. Hindi na 25 yung interval nun. So, kunin lang natin yung 40. Plus 1 para dito sa umpisa. Doon sa una kasi may speed bumps agad doon sa una. Kaya 40 plus 1, the answer is 41. Mali itong 40. Okay? So, wag kakalimutan yung add 1. Dahil sa umpisa may 1 agad. Okay. And tandaan, hindi pwedeng mag-round off 40.6 pag ni-round off 41. Plus 1 magiging 42. Buti na lang walang 42 sa choices. 52 yung nandito. Okay? So hindi na kasi, kapag nag-round off kasi tayong 41, hindi na 25 foot yung interval. Magiging kulang na sa 25 feet yung interval natin nun. Okay? So kung naghahanap kayo ng magandang college entrance reviewer, ito yung maire-recommend ko sa inyo. Makikita nyo dyan sa nakatag dyan sa baba, sa description. Magandang reviewer ito, MSA UPCAT Reviewer 2026 na ito. Tapos itong isa, MSA din ang nakalagay ay UPCAT, ASET, DCAT, TUSTET. So magandang pagpraktisan yan. Maganda yung mga laman, may explanation bawat sagot. Okay, so pagpatuloy natin. Number 16, a particular car maker sells 4 models of cars and each model comes with 5 options. How many different types of cars does this car maker sell? So meron daw car maker sells 4 models of cars. And each model comes with 5 options. How many different types of cars does this car maker sell? Ito ay gagamitan lang natin ng fundamental counting principle. Fundamental counting principle, ibig sabihin yan, i-multiply lang natin yung mga number of options. Meron daw tayong 4 model of cars. E di ilagay natin dito yung 4. And each model comes with 5 options. 5 options. So 4 times 5 lang yan. Sa fundamental counting principle, minumultiply lang natin yung number of options. So meron tayong 4 model of cars and bawat model ay may 5 options. So multiply 4 times 5 equals 20. Merong 20 different types of cars. So the answer is letter C. Number 17, bowl Z contains only marbles. If 1/4 of the marbles were removed, the bowl would be filled to 1/2 of its capacity. If 100 marbles were added, the bowl would be full. How many marbles are in bowl Z? Okay, so mag-assign lang tayo ng variables dito. Ang hinahanap natin ay how many marbles are in bowl Z? So, i-assign ko muna kahit anong variable pwede, no? So, n na lang ang gagamitin ko. N is the number of marbles. The current number of marbles. Okay?
So current number of marbles, i-assign ko lang siya as N. Okay? Tapos, ilet ko naman C, let C be the capacity of the bowl. Okay? So total capacity of the bowl. Okay, so tapos, gawa natin ng equation. So ang sabi, bowl Z contains only marbles if 1/4 of the marbles were removed. Tinanggal. So bawasan natin tong original N. Original N, bawasan natin ng 1/4. 1/4 ng N. 1/4 ng N equal na siya sa 1 may invisible ito na 1. 1N minus 1/4 N. That will be 3/4. 3/4 of N. Okay? So if 1/4 of the marbles were removed, the bowl would be filled to 1/2 of its capacity. So first equation natin, itong 3/4 N ay equal sa 1/2 of its capacity. So 1/2 of its capacity, 1/2 of C. Then isimplify lang natin ito. Isolve natin yung C. So to solve for C, tanggalin lang natin itong 1/2. So mag-multiply lang tayo ng 2. Multiply 2 to both sides. So cancel na itong 2. Then 2 times 3, we have 6. 6n. 2 times 3, 6 times n, and then divided by 4. Yan yung value ng C. Na pag sinimplify natin, C is equal to 6 divided by 4 or divide both by 2. So magiging 3n over 2. So ito yung equation number 1. So value ng C, capacity ay 3n over 2. Tapos gawin natin yung equation number 2. Sabi, if 100 marbles were added, 100 marbles were added dito sa current number of marbles, n. So therefore, equation number 2, n plus 100. So n plus 100, the bowl would be full. Ayun. Kapag full, edi equal siya sa C. So ito yung equation number 2. So dalawang equation natin, parehas siyang equal sa C. Equation number 1, C equals 3n over 2. Equation number 2, C is equal to n plus 100. Ang hinahanap natin, how many marbles are in bowl Z? Hinahanap natin yung N, current number of marbles. So ngayon, dahil nga parehas equal sa C ito, pwede nating equate. Equate natin yung parehas na, ayan, by transitivity yan. Parehas C, so pwede nating i-equate itong 3N over 2, tsaka itong N plus 100 para masolve na natin yung N. Okay? So equate lang natin yan, N plus 100 is equal to, dito sa kabila, 3N over 2. So may denominator tayo na 2, i-multiply lang natin both sides by the denominator 2 para wala na tayong denominator. Yan, wala nang fraction. Then i-distribute natin ito. So we have 2n plus 2 times 100, that will be 200 equals 3n. Pagsamahin natin yung n sa isang side lang, subtract tayo ng 2n to both sides. Ayan, tapos na pala ito. Cancel na ito, therefore 200, kopyahin lang natin ito, 200 is equal to 3n minus 2n, that will be equal to n. So therefore, ang total number of marbles ay 200. The correct answer is letter B. So how many marbles are in the bowl Z? 200. Number 18, composition of function. Let f of x equals 2x minus 1 and g of x equals x squared plus 3. What is f composed of g of 2? So pag in-apply natin yung definition dito, yung composition, f of g of 2 equal yan sa f of g of 2. Okay? So ibig sabihin, isolve lang natin yung g of 2. Paano isolve yung g of 2? I-substitute lang natin yung 2 sa bawat x ng g of x. Ayan, ipalit lang natin dito. Etong 2 ipalit natin dito sa x. Okay? So therefore, we have f of g of 2, palitan natin ng 2 ito. So therefore, we have 2 squared plus 3. Okay, so tas kukunin natin yung f naman yan nung magiging answer natin dito. So f of 2 squared, this will be 4. 2 squared is 4. 4 plus 3, that is 7. So ngayon, kunin naman natin yung f of 7. F of 7, ipalit natin itong 7 dito sa x ng f of x. Ipalit natin dito yung 7. So therefore, magkakaroon tayo ng 2. Yung x ay magiging 7. 2 times 7 minus 1. Equals, ang 2 times 7, this will be 14. 14 minus 1, the answer is 13, letter D. Number 19, a pyramid has a base area of 9 meters squared and an altitude of 200 centimeters. What is its volume? So alam lang dapat natin ang volume ng pyramid. Ang volume ng pyramid ay 1/3
times area of the base or base area na lang ang ilagay natin. Base area times the height or the altitude. Okay, so given naman lahat dito sa problem. So meron tayong 1/3 times ano yung base area? Given base area of 9 meters squared. So palitan natin itong base area ng 9 meters squared times the altitude. The altitude is 200 centimeters. Tingnan yung mabuti yung mga units dahil magkaiba. 200 centimeters. Etong isa meter, etong isa centimeters. Kailangan i-convert natin sa isa lang. Pwedeng sa centimeter tayo bumase or sa meters. So sa problem na to, sa meter ako babase. I-convert natin itong 200 centimeters sa meters. Pag nagko-convert, minumultiply lang sa conversion. Gusto nating i-cancel ang centimeter, kaya centimeter sa baba, meter sa taas. Ano ang conversion? Ang conversion, mas malaki yung meter. 1 meter is 100 centimeters. So cancel na yung centimeters. Okay? So matitira na lang meter squared times meter. Eh di ano na lang siya. Meter cube pag minultiply. Okay? Pagtabi-tabihin ko lang para hindi nakakalito. Yung mga 1 hindi na isusulat. So meron tayong 9. May 200 pa dito. Yung 1 wag nang isulat. Sa denominator meron tayong 3 tsaka 100. So automatic ang unit na nito, may meter squared tayo tapos meter, edi meter cube na ito. Okay, so cancellation lang tayo. 200 divided by 100, that is 2. 9 divided by 3, magiging 3 na lang ito. So ang natira na lang sa numerator, 3 times 2, that is 6. Sa denominator, wala nang natira. So the answer is 6 cubic meter, letter A. Last number, number 20. Max runs at least 10 kilometers every day on a circular track. Circular track. Ayan, so gamitan natin ang formula ng circle. If the track has diameter of 1 kilometer, approximately how many rounds does Max jogs every day? So ilang round daw? Ilang round para umikot siya sa circular track? Pag umiikot sa circular track, ang formula na gagamitin natin dito, dahil kinukuha natin yung distance around the circle, ang gagamitin natin formula ay circumference. Dahil nagjajag siya sa labas. Hindi na naman natin kinukuha yung area ng loob. No? So, gamitin natin ang formula ng circumference. Ang formula ng circumference ng circle ay 2 pi r or pwede ring pi times d. Kasi itong 2r, ibig sabihin yan, diameter, d. Dahil given natin diameter. Ang diameter daw natin ay 1 kilometer. Okay? So therefore, kunin natin yung circumference muna ng circular track. Ang circumference ng circular track ay 2 pi r or pi d ang gagamitin natin. Pi times the diameter given ang diameter ay 1 kilometer. So tapos ang pi, alam naman natin, approximate value ng pi ay 3.14. So 3.14 times 1 kilometer equal siya sa 3.14 kilometers. So ngayon, ang tanong, approximately how many rounds does Max jogs every day? Kailangan lang nating i-divide yung tinatakbo ni Max. 10 kilometers every day, i-divide lang natin sa 3.14 kilometers. So divide lang natin manually. 10 kilometers divided by 3.14. Parehas naman kilometers, so makakancel na yung kilometers. Dahil ang divisor natin ay decimal, gawin natin whole number, move natin ng dalawa. Siyempre, move din ito ng dalawa. So therefore, ang numerator magiging 1,000, ang denominator 314. I-divide lang natin manually, 1,000, nagdagdag ng dalawang zero, tapos divided by 314. Approximately, so ang choices natin, mga i-round up natin, 2, 3, 5, 7. Obviously, 1,000 pag dinivide sa 314, ang sagot dyan ay letter B, 3. Okay, so pakita lang natin. So 1,000 divided by 314, that is 3. 3 times 4, we have 12, carry 1. 3 times 1 is 3 plus 1, we have 4. 3 times 3 is 9. O pag sinabtract natin ito, magiging 10, 9, 9. So magiging na siyang 10 minus 2, 8, 58. Kapag nag-add tayo ng isa pang decimal dito, dagdag pa ng isang 0, ayan, magiging 580 divided by 314. So 1 lang, hindi aabot ng 2 para maging 2, 600 dapat. So approximately ang 3.1 rounds. Pag naka 3 rounds siya, 942 na yon. Or 9.42 kilometers na yon kapag naka 3 rounds siya. This is 9.42 kilometers yung 3 rounds niya. Okay? So 9.42 kilometers na yung matatakbo niya. So wala naman sa choices yung 4 rounds. Kaya letter B na yung sagot natin dito, approximately. So naka-round off. 3 rounds ang magagawa niya. Okay? So that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito.
Kung meron kayong math question, i-comment nyo lang or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. Good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.